Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At eto na po, ang ika-68 tagpo. Ang pagpapatuloy ng kwento. Pakinggan natin. Nasa kalagitnaan ng sagupaan sina Bulik at ang itim na manok matapos ang umaatikabong salpukan. Pagkatingin ko'y tila may kulay pula na bagay na nagmumula sa bandang katawan ni Bulik. Parang may bahid ng dugo sa katawan ni Bulik. At ang tindig ni Bulik ay hindi na pantay. Mukhang natamaan si Bulik. Subalit ito ang kauna-unahang pagkakataong nakita ko na tinamaan ng ganyan si Bulik, na nagkaroon ng sugat at may umaagos na dugo. Muli ay nagharap ang dalawang manok at kitang-kita nga na hindi na pantay ang tindig ni Bulik. Samantalang ang itim na manok naman ay walang kagalos-galos at hindi man lamang kakakitaan ng kahit pagbabago sa kilos nito. Parang hindi ito napapagod. Nang maya-maya pa ay nakarinig ako ng sigaw mula sa mga manonood sa may gawin nila Damian. Abang! Abang! Naririto na kami! Pagkadinig ko ng pamilyar na boses na yun, ay agad ko na yung nakilala. At hindi maipagkakaila kung kaninong boses yun. Nang napasigaw naman si Damian, Obong! Naririto na si Mang Tonyo! Mang Tonyo! Buti naman at nakaabot kayo! Kanina pa namin kayo inaantay! Sambit ka agad ni Damian. Dahil dun ay napasulyap ako. At naroon nga si Mang Tonyo kasama nila Damian. Nang biglang napasigaw si Mang Tonyo at tila humahangos pa. Abang! Bakit mo inilaban si Bulik? Bakit po, Mang Tonyo? Sagot naman ni Damian. Ang lugar na ito ay hindi nasakop ng ating baryo. Pagkadinig ko nun, ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Parang bigla akong nangatal sa aking kinatatayuan. At kakaibang takot ang dumaloy sa aking katauhan. Biglang nanariwa sa akin ang bili ni Lolo Tasyo na huwag ilalaban si Bulik, lalong-lalo na sa labas ng aming baryo. Bakit hindi ko naisip yun? Biglang tanong ko sa aking sarili. At dun ko pa lamang napagtanto na isa itong patibong. Patibong para kay Bulik. At kasunod nun ay nakita kong nakatingin sa akin ang lalaking bilugin. Nakangisi ito. Napakiwari ko ay nababasa ang aking isipan. At mukhang nahulog nga ako sa kanilang patibong. Dapat mapahinto ang laban. Dapat hindi matuloy ang laban. Dahil sa aking pagkakaalala, nang masuway ko ang bili na yun ni Lolo Tasyo at mailaban ko si Bulik sa labas ng aming baryo, nung mga nakaraang buwan pa, ay nawala ang tapang ni Bulik. Nawala din ang gilas ni Bulik. At bukod pa dun, ay nagtatakbo pa ito.
dahil doon ay pinilit ko ang aking sarili. Nag-isip ako ng malalim na maaring pamamaraan upang mapahinto ang laban. Kaya lamang ay nasa kalagitnaan na ng laban si Bulik. At nasa ganong pag-iisip ako nang mapatingin muli sa akin ang lalaking bilugin. At tumingin ito ng napakatalim. Naanimoy minamataan ang aking mga galaw. At maging ang kamukha na yun ni Manong Taling ay nakatingin din sa akin. Titig na para bang nababasa nito ang aking isipan. At sa puntong ito ay nakakalamang na ang itim na panabong at nadedihado na si Bulik. Naghihiyawan ng mga tao sa kapaligiran. At napansin ko din na may isinisigaw pa sila Mang Tonyo sa akin. Abang! Kinakailangan nating maihinto ang laban! Sigaw pa ni Mang Tonyo. Damian! Kinakailangan nating ihinto ang laban! Sigaw muli ni Mang Tonyo. Sige po, Mang Tonyo! Sagot naman ni Damian. At dahil doon ay biglang umabante si Damian patungo sa gitna ng ruweda. Subalit bago pa ito makaalis, ay nakapita na ito ng mga kalalakihan sa paligid. At dahil doon ay pansamantalang nagkaroon ng kaguluhan habang nagkakaroon ng sabong. At nang mapigilan na ng tuluyan si Damian, ay sabay-sabay nagsipaghalakhakan ng mga kalalakihan sa paligid. At maging ang lalaking bilugin ay ngumisi ng todo na parang nangungutya pa. Nung mga sandaling yun ay biglang sumagi sa aking isipan si Lolo Tasyo. Lalo na nung mga panahong kakasimula ko pa lamang magsabong. Natatandaan ko pang sinabi sa akin ni Lolo Tasyo na hindi daw natitinag ang tiwala ko kay Bulik. At ang tiwalang iyon ang nagbigay lakas din sa taglay ni Bulik. At dahil doon ay bigla akong napukaw sa aking pagkahibang. At pansamantala akong nagising habang nangangarap ng gising. Sa kabila ng sitwasyong kinakaharap ni Bulik noong mga sandaling yun, ay nasabi ko sa aking sarili na kinakailangan kong magtiwala kay Bulik. Bukod pa man sa anong panahon, higit kailangan ni Bulik ngayon ang aking tiwala. Kagaya ng pagtiwala din sa akin ni Lolo Tasyo na alagaan ko si Bulik. Lalong lumakas ang hiyawan ng mga taong naroon sa may sabungan. Lalo na ang lalaking bilugin na humahalakhak pa ng mga sandaling yun. At ang mga nakapalibot na mga kalalakihan ay lalo pang nadagdagan kumpara kanina. At parang unti-unting lumiliit ang espasyo sa gitna habang nadadagdagan ng mga tao na naroon. Matapos matamaan ng matindi si Bulik, ay kitang-kita ang paglaki ng kulay pula sa bahagi ng katawan ni Bulik. Subalit sa kabila ng kanyang sitwasyon, ay nakatayo pa rin si Bulik at muling hinarap ang itim na manok. Samantala ang itim na manok naman ay wala pa ding kagalos-galos. Muli ay umatake ang itim na manok at kaagad itong lumipad. Sa tagpong iyon ay hindi na nakasabay si Bulik pag-angat ng itim na manok. Subalit umiwas muli si Bulik. Umiwas ito at pumailalim. Sunod-sunod na palo naman ang pinakawalan ng itim na manok sa ere. At pilit pinatamaan si Bulik.
Ngunit pilit din itong iniwasan ni Bulik. Pagkalapag ng itim na manok, ay humanap ng tiyempo si Bulik. At nang akma ng pababa ang itim na manok ay sumalubong si Bulik. At saka nagpakawala ng palo si Bulik. Hindi na kasing dami ng palo kumpara kanina ang napakawala ni Bulik. Ngunit mukhang maganda ang naging patama nito. Nakapagpakawala din ng palo ang itim na manok kahit palapag na ito. Subalit pawang sa hangin lamang ito tumama. Matapos ang salpukang yun ay bagsak ang dalawang manok. Subalit agad ding nakabangon ang itim na manok na parang wala man lamang nangyari. Si Bulik ay nakabangon din. Ngunit kitang-kita na hirap na itong makatayo mag-isa. Mukhang nahihinog na ang patama ng itim na manok. Kagad na sumugod ang itim na manok patungo kay Bulik. Si Bulik naman ay lalaban pa rin. Subalit hirap na itong makatakbo papasagod. At kitang-kita na halos hindi na ito maitukod ang isang paa. Pagkalapit ng itim na manok, ay biglang nakaangat si Bulik. Tila nakahugot pa ito ng lakas at nakauna ito ng paglipad. Nakakagulat na bigla na lamang nakalipad pa si Bulik. Naunahan pa nito sa pag-angat ang itim na manok. Ngunit sumabay pa rin ng pag-angat ang itim na manok. Ngunit mukhang nalagay sa alanganin ang pag-atake na yun ng itim na manok. Nagpalitan ng palo ang dalawang manok sa ere. Salpukan ang dalawang panabong. Bagsak ang itim na manok ng tagpong yun. At mas maganda ang mga naging patama ni Bulik. Subalit si Bulik ay napadapa na rin. Dahil marahil na rin sa pagod. Dala marahil ng pagod. Dahil na rin sa matinding laban. At dahil na rin siguro sa mga tamang tinamo ni Bulik nung mga salpukan mula pa kanina. Pagkabagsak ay kagad ding bumangon ang itim na manok kagaya kanina. At pagkatayo nito ay hindi pa rin ito kakakitaan ng kahit anong pinsala o kahit galos man lamang. Pantay pa rin ang tindig nito at ni balahibo nito parang walang nalagas. Mukhang napakabisa ng kung anumang karga meron itong itim na manok na ito. Pagkatayo ay muling naghiyawan ang mga kalalakihan sa paligid. At tila mas naging mabangis pa ang mga kilos ng mga taong ito kumpara kanina. Ang iba ay tila mga naglalaway pa. Pagkakita ng itim na manok kay Bulik, ay kagad itong sumugod. Si Bulik naman ay sa kabila ng kanyang mga pinsala, ay pinilit pa rin makatayo. Subalit kitang-kita na paika-ika na itong maglakad at nakabuka na ang tuka. Tanda ng pagod at hingal ni Bulik. Halos hindi na rin ito makaagapay. Samantalang ang itim na manok naman ay tila hindi kababakasan ng pagkahingal o pagkapagod man lamang. Pagkalapit ng itim na manok ay inabangan muli ito ni Bulik. At muling inunaan ito ni Bulik. Nakaangat agad si Bulik na tila ibinuhos na ang lakas dito. Subalit hindi sumabay sa salpukan ng itim na manok at umiwas ito sa pag-atake na yun ni Bulik. Pagkapalo ni Bulik ay puro sa hangin lamang ang tinamaan nito. Umiwas pa ilalim ang itim na manok. At nang papalapag na si Bulik, ay saka bumwelta ang itim na manok at sinalubong ng palo si Bulik. Napakabilis ng palo nito.
lintik sa bilis ang palong pinakawalan ng itim na manok. At lumalagotok ang mga pitik nito sa ere. At pakiramdam ko ay ako ang nakakaramdam ng mabibigat na palo na yun mula sa itim na manok. Wala nang nagawa pa si Bulik kung di gumanti na lamang ng palo. Pinilit pa nitong makapagpakawala ng solidong palo. Subalit nakapagpakawala na ng sunod-sunod na palo ang itim na manok. Bagsak si Bulik at sinabayan ng sigawan ng mga kalalakihan na naroroon. At kasunod nun ay lalong lumakas ang tawanan. Humahagalpak ang kanilang mga tawa na may kasama pang pangungutya. Lalo pa nung nakita nilang humahalakak ng todo ang lalaking bilugin na yun. Pagkakita ko kay Bulik ay parang nanlumo ako sa kinasapitan ni Bulik. Parang hindi na ito gumagalaw. Ngayon ko pa lamang nakita ng ganun si Bulik sa ganung kalunos-lunos na kalagayan. Subalit hindi pa tapos ang itim na manok. Mukhang gigil na gigil pa ito. Nilapitan pa ng itim na manok si Bulik. Pagkalapit ay tinuka at kinapitan. At muling pinupog ng palo si Bulik. Hindi na nakatayo pa si Bulik. Mukhang hindi na ito kumikilos. Halos sumiklab ang lugar na yun dahil sa lakas ng tawanan ng mga kalalakihan na naroroon. At hindi ko na namamalayan na tumutulo na ang aking luha sa labis na awa sa kinasapitan ni Bulik. Subalit nakakuyom ang aking mga palad. Tanda ng matinding galit. Galit dahil sa patibong na inihatag nila para kay Bulik. Sa aking gilid naman ay nagsisigaw sila Damian. "Sentensyador! Awatin mo na yung manok! Napalo si Bulik! Bakit hindi mo pa awatin?" Sigaw pa ni Damian na halos maglabasan ang litid sa leg, dala ng matinding emosyon sa kinasapitan ni Bulik. "Tama! Dapat ang sentensyador ay patas! Dapat maayos ang ginagawa!" Sigaw pa ni Mang Tonyo. Nasinigundahan ang sinabi na yun ni Damian. Siya nga ang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. At dahil doon ay lumapit na ang sentensyador at saka dinampot ang dalawang manok dahil hindi na nakabangon pa si Bulik. Pinagharap ng sentensyador ang dalawang manok at agad tumuka ang itim na manok at kitang-kita ang gigil ng itim na manok na magpasa hanggang ngayon ay punong-puno pa rin ng lakas. Si Bulik naman ay kalunos-lunos na ang kalagayan. Subalit hindi pa naman pikit ang mata. Ngunit halos laylay na ang uluhan nito at mukhang hinang-hina na. Nang makabitaw sa pagkakatoka ang itim na manok, ay pinaghiwalay muli ito ng sentensyador. At saka muling pinagharap ang dalawang manok. Nang biglang tumuka si Bulik, napasigaw ako ng wala sa oras ng mga tagpong yun. Dahil buhay pa si Bulik. At sila Mang Tonyo ay nagsisigaw din. "Huwag ka mawala ng laban, Pang! Magtiwala ka kay Bulik! Tiwala lang ang Pang!" Sigaw pa ni Mang Tonyo. Muli ay inilapag ng sentensyador ang dalawang manok upang pagharapin muli. Pagkababa ay maayos na maayos pa ang tindig ng itim na manok.
Samantalang si Bulik ay halos hindi na ito makatayo ng maayos. Laylay na rin ang mga pakpak ni Bulik. At halos naliligo niya ito sa kanyang dugo. Agad sumugod ang itim na manok at kagad sinalpok si Bulik. Pagkasalpok ay bagsak ang dalawang manok. Si Bulik ay nakatihaya. Ang itim na manok naman ay nakasubsob. Hiyawan ng mga lalaking nakapaligid sa amin noong mga sandaling yun. At lalong umalingaw-ngaw ang tawanan at mga halakhakan. At sa pananalita ng lalaking bilugin, ay inaangkin na nila ang kanilang panalo. Panalo na kami, Ompong. Panalo na! Sambit pa nito. Pagkabagsak ng dalawang manok, ay agad itong nilapitan ng sentensyador. Pagkadampot ng sentensyador, ay nakabaon pa ang tari ni Bulik sa may katawan ng itim na manok. Pagkakita doon ay biglang natahimik ang mga kalalakihang nakapaligid. At ang ngisi ng lalaking bilugin ay nawala ng isang iglap. Nagtatatalo naman si Damian sa kaganapang iyon. At maging ako ay natuwa din, subalit ang mas inalala ko, kung kamusta na kaya si Bulik? Dahil maging si Bulik ay hindi rin gumagalaw. Hinila pa ng sentensyador si Bulik papalayo upang mahugot ang taring nakabaon sa katawan ng itim na manok. Subalit parehas na panabong ay halos lumalaylay na ang mga uluhan. Nang pagharapin ng sentensyador ang dalawang manok, ay wala nang nais tumuka pa. Tila wala nang gumagalaw mula sa dalawang panabong. Umugong ang ingay sa paligid. Tila nag-aabang lahat ng magiging kaganapan. At maging sila Damian ay sigaw na ng sigaw, baka sakaling magising si Bulik. Nang biglang tumuka si Bulik, napasigaw sila Mang Tonyo ng tagpong yun. At ang kaninang ingay at halakhakan ng mga kalalakihan sa paligid ay nasa pawa na ng sigaw ni Mang Tonyo at ng sigaw ni Damian. Isa na lang, Bulik! Isa na lang! Sigaw pa ni Mang Tonyo. At tumuka muli si Bulik. Ang itim na manok naman ay tuluyan ng lumaylay ang uluhan. Panalo si Bulik. Halos maglulupasay si Damian sa gitna ng ruweda. At maging si Mang Tonyo at Mang Eming ay halos magpagulong-gulong sa gitna ng ruweda sa sobrang tuwa. At hindi na alintana na napapalibutan kami ng mga kalalakihan sa paligid. Ako naman ay kagad kong tinungo ang sentensyador at agad kong kinuha si Bulik. Nais kong malaman ang kalagayan ni Bulik. At iyon ang pinaka-inaalala ko nung tagpong yun. Na sana ay buhay pa si Bulik. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin.
Nais ko lamang pong batiin ng happy birthday po kay Mr. Efren Bellanes Sr. ng Bacolod. More birthdays to come, more blessings and good health. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Evany Bellanes. Happy birthday po sir, Sir Efren. Happy birthday po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Gary Maquinto dyan po sa Makati City. Boss, shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po sa tropang Floater Boys, kay Lato, Totong at Jemboy. From Ahoy, Iloilo, shoutout po ito ay mula po kay Boss Jan Gonzaga. Boss, shoutout po sa inyo dyan. Sa mga Floater Boys, shoutout sa inyo. Shoutout din po kay Boss Rayrod Apolonio, shoutout po. At shoutout din po kay Boss Romy. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Red. Ang live stream po ni Boss Red ay every Fridays and Saturdays at 11:30 PM. May time po kayo, bisita lang po siya po ni Boss Red. Shoutout din po kay Boss Carmi Kanane dyan po sa may Kuwait. From Boss Tony May Lipura, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Leonsky Gibe, Nunoy Tato, Budik Aguirre. Shoutout po ito ay mula po kay Boss James Criane, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Lipaupaw, shoutout po sa inyo boss. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Samuel Boliche, Ulysses Boliche, Bambi Bolivar at sa Boliche family from Molino, Bacoor, Cavite. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Prinsipe Merciful. Shoutout po. Shoutout din po sa Arvin EM Official Vlog. May time po kayo bisita ng channel niya, Arvin EM Official Vlog. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria from Ma'am Annabel Apruebo. At happy birthday po kay Boss Jepoy. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout din po kay Ruby Lim, Mia Aspa, at kay Alan Supangan. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Alfie ng Alea Construction. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa Marina Boys na sina Rolly, Alan, Ramil, at Sir Pampi, Sir Jojo, at Sir Jose from Muntinlupa. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rolly Cuerdo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Robert Joseph Rizardo dyan po sa may Antique. Shoutout po sa iyo boss. Shoutout din po kay Boss LD Boy Angeles dyan po sa may Ternate, Cavite. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Roda Garbida. Shoutout po. At shoutout din po sa Balanan family dyan po sa may Tandang Sora, QC. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Jillian Kate Balanan. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Imelda Pascua. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Dixon Quizon dyan po sa Talisay, Cebu City. Shoutout po. Kay Boss Bernard Ferreras II. Shoutout po sa iyo boss sa pakikinig po sa ating hanggang 64th episode ng Ompong. Shoutout po sa iyo boss. Maraming salamat po. Shoutout din po sa mga taga Cavite from Radiant Arts and Print. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Anthony Fidelis dyan po sa may Doha, Qatar. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa husband po ni Ma'am Meg Unit at sa mga kids po niya na sina Nino Jeffrey, Alpha at Jeff Aliling. Shoutout po sa inyo. At sa may tropang Pochi, kay Boss Tonging, Boss Jake, kay Brad Dan, kay Tol Erwin. Shoutout sa inyo mga boss. From Bago City, Negros Occidental. Shoutout pong ito ay mula po kay Boss Edson Rodrigo. Shoutout sa inyo boss. At shoutout din po sa Old CI Market, Santa Monica, Novaliches, Quezon City. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Rhea Ortega. Shoutout din po kay Boss Jameson at Floater Boys dyan sa Ahoy, Iloilo. Shoutout sa inyo boss. Nais ko lamang po sanang i-promote
meron po tayong bagong channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Tungkol po to sa mga amazing facts, mga mind-blowing facts po. Ang pangalan po ng channel is Ang Kaalaman ni Chick Chick. So may time po kayo, bisita lang po kayo sa bago nating channel. Maraming salamat po. Iwan ko po yung link dyan po sa may description box. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Tapos Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky. Shoutout sa inyo. Tapos Liay Estoque. Shoutout. Tapos Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po siya po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy. Shoutout po. Boss Dimples Yumi. Boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Ma'am Ivy Standian. Shoutout po. Boss Rochelle Abillar. May time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo, bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo, bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Myrna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa Kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizelle Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo, bisita lang po sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuku, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reynald Zacate, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po.
Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.